Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong hapag, pawiin ang aking kasamaan. Bukasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong hapag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Daladala ang bigat sa ating puso, may halong pangamba, takot, matinding pangangailangan, tayo lumalapit sa Diyos upang hilingin ang kanyang pagbabasbas, lalong-lalo na sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan at kakulangan na nagawa natin sa Diyos at nagawa rin natin sa ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami ay iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko. Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko.
Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at taga pagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa libi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Pagsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtutulot umakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan.
Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok ng nung unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na dumating sa simbahan na ito para dumalo sa banal na misa sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kasama na rin po yung ating mga kababayan na nanonood, live stream, maaaring dito sa Pilipinas at maging sa labas ng ating bansa. Ang pagbati po sa inyong lahat. Hindi po maitatanggi minsan na pumapasok tayo sa simbahan o nagmimisa po tayo na masama ang loob sa Diyos. Hindi natin maitatanggi minsan may sama tayo ng loob sa Diyos pero nagsisimba pa rin tayo. Minsan pumapasok tayo sa simbahan, sinisisi natin ng Diyos sa nangyari sa atin. Mabigat ang kalooban natin. Bagamat maraming pagkakataon na dumadalo tayo sa misa, punong-puno ng pagpapasalamat at kagalakan ng ating puso dahil sa magandang karanasan natin sa buhay. Sa kabilang banda, ay pwede naman din nating aminin na minsan dumadalo tayo sa misa o nagdarasal tayo, may sama ng loob sa Diyos. Sinisisi ang Diyos. Nagtatanong sa Diyos, bakit po nangyari ito? Nagdarasal naman ako. Tapat naman ako sa iyo. Hindi naman ako nagkukulang sa iyo, Panginoon. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Pag po tayong mag-alala, dahil kahit ano pa man ang ating nararamdaman sa pagpasok sa misa o pagdarasal, masama man ang loob natin sa Diyos o hindi, sinisisi man natin ang Diyos o hindi natin kayang baguhin ang Diyos. Walang epekto sa Diyos. Wala pong kakayahang kalapastanganan na pwedeng gawin ang tao para sirain ang Diyos. Ulitin ko po. Walang kalapastanganan ang pwedeng gawin ng tao na kayang sirain ang Diyos. Pero ang lahat ng kakayahan ay nasa sa tao para lapastanganin ang kanyang sarili. Pero ang lahat ng kakayahan ay nasa tao para lapastanganin o sirain ang kanyang sarili. Walang bagay po tayo na pwedeng gawin para sirain ang Diyos o baguhin ang Diyos. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin, muli isang pagkakataon na si Jesus ay tinuligsa ng mga Hudyo. Sa katunayan, hindi lamang tuligsa, siya ay pinagtangkaang patayin. Babatuhin siya. Hindi lang po isang beses nangyari ito sa Panginoon. Ilang beses po siya na tinuligsa, minasama,
pinagtangka ang ihulog sa bangin, pinagtangka ang batuhin hanggang mamatay. Pero, nabago ba ang isip ng Panginoon? Nabago ba ang isip ng Panginoong Jesus? Hindi po. Patuloy pa rin siyang lumalapit sa mga tao, nangangaral pa rin po siya, nagpapatawad pa rin po siya, nagpapagaling pa rin po siya. Walang kakayahan ang tao na sirain ang Diyos. Wala. Kahit murahin mo ang Diyos, mula pagising mo mula ng umaga hanggang pagtulog mo, walang puknat, murahin mo ang Diyos, hindi mo kayang sirain ang Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang Diyos. Hindi mo kayang alisin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi mo kayang alisin ang kanyang pagpapatawad sa iyo. Hindi natitinag ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Ang Diyos ay mananatiling nagmamahal kahit ano pa ang pakikitungo natin sa Kanya. Ang mga magulang, nasan po yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Kapag ba kayo binulyawan ng inyong mga anak, sila ba ay iyong dinidisown? Pinalalayas mo ba yan? Hindi. Kahit murahin ka ng anak mo, kahit lapastanganin ka ng anak mo, at the end of the day, anak mo pa rin yan. Tatanggapin mo pa rin yan, patatawarin mo pa rin yan, magtatrabaho ka pa rin para makaitaguyod ang mga anak mo. Hindi mababago ang pagmamahal mo sa anak mo. Ganon ang Diyos sa atin. Walang bagay tayong pwedeng gawin para sirain at baguhin ang Diyos. Sa kabilang banda, nasa kakayanan nating lahat ng mga tao para lapastanganin ang ating sarili, para sirain ang ating sarili. Ano ibig kong sabihin diyan? Sa bawat salita na lalabas sa bibig mo, na pag-aalipusta, pangiinsulto sa iyong kapwa, ang una mong sinasaktan at sinisira ay hindi yung pinatutungkalan ng mura mo o pang-aalipusta mo. Ang una mong sinisira at nilalapastangan ay ang sarili mo. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo, walang nagmumula o lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, ang lumalabas sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Ang sumisira sa kanya. Nasa sa kakayanan nating lahat ng bawat isa sa atin na lapastanganin natin ang ating sarili. Sirain ang ating sarili. Ibaba ang dangal ng ating sarili. Nasa kakayanan po natin iyon. Sa pamamagitan nga ng nabanggit ko, pagmumura, pag-aalipusta, pangiinsulto sa ating kapwa. Tandaan po ninyo, ang una niyong sinisira ay hindi yung tao na pinatutungkalan nito, kung hindi ang ating sarili. Ang una mong sinisira ay yung dangal mo. Ibinababa mo ang sarili mo sa dignidad at dangal na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sa bawat pagkakataon na tayo'y nagsisinungaling, sino ang inaalipusta mo? Hindi yung iba, kung hindi ang sarili mo. Sa bawat pagbibitaw natin ng ating mga kamao, ng ating kamay, sa pananakit po natin, sino sinisira mo? Yung iba ba na sinaktan mo? Ang una mong sinira ay ang sarili mo. At yan pa ang pwedeng maging dahilan para ikapahamak mo sa pagkatapos ng buhay na ito. Pakatandaan po natin, nothing can change God. Nothing in this world, no one in this world can change God. Wala po kahit sino sa atin
kahit ang pinakamabigat mong kasalanan, hindi mo kayang baguhin ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa iyo, sa iyong pag-unawa sa iyo. Pero, ingatan po natin, babala, nasa kakayanan po natin na sirain at lapastanganin ang ating sarili. Sana po sa darating na mga araw ng Semana Santa, kung may kakayanan po tayong sirain ang ating sarili, meron din po tayong kakayanan para baguhin ang ating sarili. Mayroon din po tayong kakayanan na gawing mas mabuti ang ating sarili. Hindi kayang gawin ng Diyos na baguhin tayo. Tayo ang may kakayahan na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito ng Semana Santa, pagpasok ng Semana Santa, para isaalang-alang naman ang ating sarili, ang katayuan at kalagayan ng ating puso, ang kalagayan ng ating pagkatao. Oo, may kakayahan tayong sirain ang buhay natin, pero may kakayahan din po tayo na itaguyod, pagtibayin, paunlarin ng ating mga buhay. May kakayahan din po tayo na lalong lumapit sa Diyos, pagpakatibay sa ating pananampalataya. May kakayahan din po tayo na tumulong sa ating kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng libadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat iniharing alhain. Panginoon, tanggapin mo itong alak at hinapay. Sa'yo po
handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay maging laging marapat para sa ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap. Upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas, kaysa na mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ipanalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan,
upuan, pauwi sa balikat ko'y ipabasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupang. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupang. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulhan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan, ang buhay ko'y kaloob, alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Aking mahal. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian
dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay, lagi nawa kaming ipagsanggalang nito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.